Pilipinas, una sa ating mga balita. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang Filipino migrant sa Saudi Arabia nang hatulan nito ng parusang bitay. Ito'y dahil o matapos patayin umano nito ang kanyang amo dahil sa pera. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary for Migration Eduardo De Vega, ginawa ng pamahalaan ng lahat ng apela, subalit bigo pa rin na mailigtas ito sa sinapit na kaparusahan. Narito ang buong detalye sa report ni Sherwin Alfaro. Bitay ang sinapit ng isang Pinoy migrant worker sa Saudi Arabia matapos patayin umano nito ang kanyang amo dahil sa pera. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary for Migration Eduardo De Vega, ginawa ng departamento ang lahat para mailigtas sa parusang bitay ang Pinoy na hindi na pinangalanan matapos isagawa ang pagbitay rito noong Oktubre 6. Bagamat wala pa umanong opisyal na kumpirmasyon ng Saudi government tungkol sa pagbitay sa Pinoy, ipinagbigay alam naman ng Embahada ng Pilipinas sa Riyadh ang execution sa Pinoy noong Sabado. Git pa ni De Vega, ginawa ng pamahalaan ng lahat ng apela kahit maging apela ng Pangulo at pag-alok ng blood money sa pamilya ng napatay nitong Saudi national, subalit bigo pa rin ang pagligtas dito sa parusang bitay. Wala rin umanong abiso mula sa Ministry of Interior ng Saudi na natanggap ang kagawaran bago ipatupad ang bitay noong Sabado. Pansamantala, nakiusap ang DFA na wag munang isapubliko ang pagkakakilanlan ng Pilipino, batay na rin sa pakiusap ng pamilya nito. Sa datos ng DFA sa kasalukuyan, may 83 Pilipino pa ang nakapila sa death row sa iba't ibang panig ng mundo. Pinakamarami sa nakapila sa parusang bitay ang nasa bansang Malaysia na nasa bilang na 56, habang ang iba pang Pinoy na nauna ng pinarusahan ng parusang bitay ay nakakalat naman sa mga bansang United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Maldives, Sri Lanka, China, Vietnam, USA, Japan at Brunei. Karamihan sa mga kaso ng nahatulang bitay na Pinoy ay may kaugnayan sa droga o di kaya'y pagnanakaw. Para sa MBC TV Network News, RH6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.